I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Anyway, meron tayong upload videos, updates. So, siguro nabalitaan niya magkakaroon po ng balasahan sa, sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. But anyway guys, no. So, dahil dito, medyo tagilid nga yung sekretary ng DOH. I'm not sure, pero titingnan na lang po natin. So ngayon mga kababayan, kaya nasabi ko yan na medyo tagilid si Secretary Herbosa dahil nga doon sa mga issue no? So dahil din sa sa issue na yan, ito po yung ibinunyag ni Ramon Tulfo, no? Alam mo niyo naman to si Mr. Tulfo mga kababayan, talagang walang walang pakundangan ng kanyang mga ibinubunyag Siguro may ito, mayroong may intel ito mga kababayan. Ayan naman po si Garjola, ang isa sa pinaka controversial din sa flood control. Ano kayong connection niya kay Secretary Herbosa? But anyway guys, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, basahin natin para kumpleto detalyado. Ano kayang connection, no? Paano kaya nalaman ni Mr. Tulfo? Malamang, 'di ba guys? Malakas ang intel nito. O ito, para kumpleto detalyado, okay? Po ni Mon Tulfo, ayan, courtesy po ng Abanti, TNT. Mon Tulfo, inilabas ang resibo. What? Nang suhol na tinanggap ni Herbosa mula kay Garjola. Goes. Yan na nga yung sinasabi natin. Sabi ko nga minsan, 'di ba guys? Hindi naman basta-basta magsalita yung isang tao kung walang sapat na ebidensya. Siguro malakas ang source nito o kaya hindi natin alam. So, today is February 1, 2026. Nako guys. Araw ng mga puso. Sino po ang kadet nyo? Char. Ayan. Ayan, basahin po natin. Tuloy, inilabas ng veterano columnist na si Ramon Tulfo ang umano'y mga larawan na nagpapatunay na tumanggap si Health Secretary Ted Herbosa ng suhol mula kay CWH Representative Edwin Garjola. Alam po natin guys, kontrobersya ito. Si Garjola at kasama ito sa nasasangkot sa flood control issue. Alam niyo mga bes, kung mayaman si Saldico, mas matindi ito si Garjola. Sa isang Facebook post nitong Sabado, binahagi ni Tulfo ang mga litrato na umano'y nagpapakita ng pagtanggap ng kasambahay ni Herbosa ng ilang kahong may laman na pera. What? Nako. Kahon talaga, grabe. Sana all. Well, sabi ko sana all kung galing sa mabuti. Pero pag masama, wag niyong tanggapin guys. Kasi makakarma tayo niyan no? Ilang kayang kahong pera ito, no? Grabe, intindi. Sabi pa dito, tuloy makikita yung malaking kahon na pinaglagyan ng pera yung mga kasambahay ni Herbosa na tumanggap ng limpak-limpak na salapi. Yung pintuan ng bahay ni Herbosa at yung armored Toyota Land Cruiser na binigay din ni Garjola sa kanya. Matindi ito mga kababayan. Dapat imbestigahin talaga ito. Tulad nga na sinasabi ko, hintayin natin kung talagang matuloy po ang balasahan dito sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. May matatanggal, may hindi matatanggal. Sino kaya matatanggal? Well, abangan na lang natin ang result guys. Sabi pa dito, ayon pa kay Tulfo, ayan, umabot naman sa 60 milyon ang ibinigay na suhol kapalit ng panalo sa public bidding para sa mga proyektong nagtatayo ng ospital. What?
Kung totoo man ito mga kababayan, well, nagkamali si Pangulong Marcos Jr. na pumili ng sekretary. Di ba? Delikado 'yun. Medyo tagilid dito si Secretary Herbosa, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin 'Di ba? Totoo 'yun, yung mga sinasabi nyo, yung nakikita nyo. Talagang may ahas talaga sa palasyo. Pero dahil magaling ang Pangulo, in-expose niya lahat. Kaya damay-damay na. Wala siyang pake kung sino man ang matamaan, sino man sa gabinete niya. Pagbatas ang pinairal, siguradong utas yan. Ay, biro niyo 60 million. Kapilit ng panalo sa bidding. Papatayuan ng hospital. Ay my goodness. Kumusta kaya yung PGH kasi renovation yun ilang stories ba ang PGH? Hindi kaya si Garjola ang nasa likuran niyan o ibig sabihin nakakuha ng bidding? I don't know guys. I'm just asking. Hindi natin sure. Ayan, ang pera ay suhol. Ay, sabi dito, ang pera, sinabi niya dito guys ang pera ay subul. I think suhol ito Ayan suhol kay Herbosa ni Garjola upang manalo ang huli sa mga public bidding sa pagtatayo ng mga ospital ayon sa aking Tweety Bird. May Tweety Bird talaga si Montolpo Sir, pag binalikan ka, kailangan kompleto resibo mo na totoo yan. Alam nyo guys, si Representative Garjola, under investigation po yan. Kaya abangan po natin ang kaukulang investigasyon tungkol sa kanya. Agay, wala pang pahayag mula kay Herbosa at Garjola tungkol sa aligasyon sa oras na naisulat ito. Oh my goodness. Siguro sa column niya sinulat niya na ito guys. Nako, lagot. Tuloy, matatandaang sinampahan na rin ng reklamong graft si Herbosa kasama si OIC Assistant Secretary Dr. Albert Domingo at Health Promotion Bureau Director ni Maria Cristina Marasigan kaugnay ng umano'y conflicting rules bilang mga opisyal ng Department of Health sa 98 million radio program na pinasigla. Agay! Ang mga litrato na sa baba ay nagpapatunay na tumanggap si Health Secretary Ted Herbosa kay party list Congressman Edwin Garjola ng 60 million. Ayon sa aking Tweety Bird, makikita yung malaking kahon na pinaglagayan ng pera. Yung mga kasambahay ni Herbosa tumanggap ng limpak-limpak na salpi. Yung pintuan ng bahay ni Herbosa at yung armored Toyota Land Cruiser ang binigay din ni Garjola sa kanya. Ayun nga, parang suhol na yan, sabi niya, 'di ba? Para doon sa bidding, sa pagpapatayo ng mga hospital sa iba't ibang lugar. Talagang mautak ito si Garjola. Ang pera ay suhol kay Herbosa ni Garjola upang manalo huli sa public bidding ng pagpapatayo ng hospital ayon sa aking Tweety Bird. So guys, titingnan nga natin yung mga sinasabi niyang litrato. Ayan What? Laki. Goes. Ayan yung armor guys. Ito yung ano yung sinabi niya? Land Cruiser. Tapos ito yung mga pera. Goes. Ang dami niyan mga kababayan. Ito pa. Yo. What? Ba, instant milyonaryo. Itong mga kasambahay niya. Binigyan ng mga ng mga pera. Wow. Swerte nyo mga chang. Ayan What? Ito yung Land Cruiser. Goes. Okay to si Tulfo Ang dami niyang alam So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Goes. Agay. Nako, Mr. Garjola. Lalo itong madidiin sa totoo lang. Kayo mga kababayan, ang masasabi nyo? Nako, palagay ko, kung totoo man ito, tiyak, mapapalitan yan si Herbosa. Tsaka alam po natin, inireklamo siya ng mga kasama niya sa DOH. Ayan mga nagko-comment guys.
Hoy, nako po. Easy money. Ramon Tulfo sabi. Bakit mukha luma ang mga putos? O hayahay ang buhay pero di kaya ipakulong ni BBM yan. Si Raulo pala to no? Di siguro updates. Si Diskaya nga nakulong Yan pa kaya. Di titingnan na lang natin. Huwag mo na husgahin. Ikaw naman husga ka kaagad Di pa nga tapos iimbestigahan pa yan. May mga marka kasi yan. Pag DDS kayo kaagad, pag harm pa lang muna para maayos ang paghanap ng lusot. About 4.b billion taon na confidential fund ni BBM na maraming unliquidated as per COA audit kailan mo ilalabas. So, sure ka? Baka hindi alam nito. Nag-audit ang COA. Nag-audit ang COA. Very organized ang confidential ni PBBM. Baka hindi niya siguro nakikita yung mga tulong ni PBBM sa iba't ibang probinsya, lalo na po may mga sakuna. Tende mo, bago ka magsalita, mag-research ka kasi. Delivery nasa loob ng karton boxes. Hindi natin alam ano ang nasa loob. Ipatawag o dalawang babae para maging witness kung ano yung natanggap nila at saan galing o sino yung nagpadala. Yun ang problema, mga kababayan. Well, I think kahit anuman ang issue kay Herbosa, pero palagay ko parang papalitan na siya No, parang papalitan talaga siya. No? Kasi nga sinampahan siya nga ng graft, 'di ba? Sa ombudsman ng kaso ika nga. Oh, 'di ba guys? Ay, nako. Oh, dapat 'yan ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Nako. Dito talaga mabubunyag ang pong pagkatao mo. Hindi lang si Garjola kundi pati si Herbosa, guys. Wow ha, totoo ba to, Mr. Secretary? Nako, tapos ngayon, involved siya dyan. If ever totoo ito, pag involved si Secretary Herbosa, sasabihin nyo na makasalanan ni PBBM. Kayo naman, hindi naman lahat ng oras or, araw, tawag dito, usisain ni PBBM ang buong pagkatao ni Herbosa. Pakialam ng Pangulo kung anong pinagagawa niya. O, di ba? Kung may ginawang kalukuhan ng kanyang sekretary, out na si PBBM doon. Hindi niya nasaklaw yun. Di ba, guys? O, di ba? Bakit need magpa-picture nila? Di pa papel trail yan, agay. Grabe intel mo, bodol mo. Ayan, tawag dito. Grabe intel mo, idol. Yan, ask ko lang, Sir Tulfo, bakit hindi pa rin tanggal si Herbosa sa dami ng ebidensya? Nakinabang ba si BBM? Ayan na naman tayo. Kasasabi ko lang Di ba? Sigurado yan PBBM din ang sisi. Tindi Kasuhan na yan, yes. Kahit ano pa laman yan, basta sila yan. 99.9%. Pera yan Well, hindi pa natin masasagot yan, mga kababayan, hanggat hindi pa umusad ang pagsampa ng kaso or sino man. Or hindi natin alam ang investigasyon kung iimbestigahan ba yan. Pero malalaman din po natin yan pag naimbestigahan si Garjola, guys. Kasi nasa listahan yan si Garjola sa flood control issue. Nako. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo makapalagayan, Well, I think if ever, if ever naman talaga ma-imbestigahan si Garjola at saka si Herbosa, malalaman po natin sa takdang panahon. Pag pinatawag si Mr. Tulfo, guys, natural, may resibo po yan. O, diba? Haharap at haharap yan Sino kaya ang kanyang Tweety Bird? Montolfo, inilabas ang resibo ng suhon na tinanggap ni Herbosa mula kay Garjola. Makikita yung malaking kahon na pinaglagyan ng pera. Yung mga kasambahay ni Herbosa na tumanggap ng limpak-limpak na salapi. Yung pintuan ng bahay ni Herbosa at yung armored Toyota Land Cruiser na binigay din ni Garjola sa kanya. Wow. Sana all nagregalo ng Land Cruiser. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Thank you for watching. Follow and likes me, guys. Thank you po. See you again on my next upload.
Bye everyone. God bless Philippines. Bye guys. There's more.